Medyo maluwag po yung oras ko ngayon, kaya maaga akong pumunta rito sa bahay ng nanay ko. Abay, pagdating ko nga, mas maaga pa rin talaga siyang umalis, guys. Pumunta raw po pala sila doon sa simbahan. Nagsimba po sila kasama si Angel at ang aking sister-in-law with my mga pamangkin, guys. At yan, nag-ikot-ikot na nga ako, talagang walang tao. Buti na nga lang po, nakita ko yung aking pinsan dito na, dito siya guys, nakikituloy dyan sa kubo na yan. Sa kubo ko po yan na wala namang nakatira, kung hindi yung mga gamit lang na stock. So, doon siya tuloy muna pansamantala sa kabilang kwarto dahil nga, ayan siya guys, dahil nga wala namang tao. At dito yung work niya sa puerto. Tagaruhas po kasi yan sila. At yan habang naglilinis nga po siya, biglang dumating sila Modra. At katatapos lang nga po nila magsimba. May bitbit pa nga si mama na ulam. Hindi ko alam kung anong ulam na bitbit niya guys. Isda na galunggong yata yan. Sabi nga ng sister-in-law ko, wag ko raw ifo-focus sa kanya. Baka makita yung kanyang beauty. At yun yung nanay ko, sanay na sa ating pagbibideo sa kanya. Halos araw-araw natin siyang kinukunan guys. At nakakasama nga siya sa ating mga pagre-reels, sa mga video natin. Nakakamiss nga po talaga kasi dati nung mga single pa kami, dito pa kami nakatira. Actually hindi pa po ito yung bahay namin, hindi pa yan, doon pa sa kabila ang bahay namin guys. Mas maliit yung bahay namin unlike ngayon. At syempre guys, namimiss ko nung time na every time na magsisimba kami, sama-sama kaming magsisimba, tapos kasama namin yung mga pinsan ko, yung mga halos magkakasing edad pa lang guys na papadalaga pa lang. Yan, sama-sama kaming naglalakad, nagkukwentuhan, tawanan. Ayun ang nakakamiss. Pero ngayon kasi guys, meron na kaming kanya-kanyang mga pamilya, kanya-kanyang mga buhay at kung saan-saan ang lugar. Lalo na yung isa kong pinsan po kasi nasa Pampanga na. So malayo na yun. Ay close din yun guys sa amin kasi nga halos nung paglaki niya dito rin palagi siya kasama rin namin. Kaya ayan, namiss ko lang. Namiss ko lang naman. Nakita ko nga po pala na may papaya pa na naiiwan dito. So, syempre guys, kailangan natin yan kahit na hindi pa natin lulutuin ngayon mga sa susunod na araw. Pwede nating ihalo sa chicken na pang-ulam ni Yayam pagka tayo ipapasok at hindi na sila mamamroblema ni nanay sa kanilang panghalo guys. Yun talaga. Savings na kaagad. At gustuhin ko mang umakyat dyan guys, hindi po kaya ng aking paa. Alam nyo naman, may opera yung ating paa. Kaya ito si Angel na lang ang nakita ko na utusan total mas magaan-gaan naman siya guys at kayang-kaya niya na rin abutin yung papaya na yun na aking inaasam-asam. Gustuhin ko rin yun guys. Gustuhin ko man din ito guys yung mga chicken na ito na nandito sa aking harapan. Kaya lang ang aking kapatid nandyan nakatingin. Kaya tamang pakain lang muna tayo. Pakainin muna natin. Medyo marami-rami na nga rin pala ito yung kanilang alagang manok. Pero alam nyo guys, masarap sana mag-alaga ng ganyan ng mga manok. Kung hindi bitaw, kung nakakulong siya. Alam nyo kung bakit. Kasi bumili rin ako ng mga manok na aalagaan ba guys. Yung mga inahin, gano'n. Basta ilang piraso. So dahil nga open siya, ayun, hindi ko na alam kung saan na pumunta, baka pinulutan na, hindi ko na alam kung sino yung mga kumuha. At sa wakas, ayun guys, wala akong nakuha kahit isa. Kaya mahirap pagka mag-aalaga ka ng manok na bitaw lang siya at hindi siya nakakulong. Yan. Kakaikot-ikot ko nga dito guys, nakita ko to yung aking kapatid. Medyo seryoso siya ngayon guys dahil hindi siya nakainom. Minsan po kasi 'di ba, madalas nakikita ninyo sa video kung pagka nakainom yan siya guys, habol ng habol sa akin. Nangungulit at humihingi ng pambili ng alak, pero ngayon medyo seryoso siya dahil nga nag-aayos siya ng kanyang tsinelas. Ganyan siya guys, may mga talento rin siya na minsan magugulat ka, pero pagka sinumpong siya ng kanyang kalasingan, wala tayong magagawa dahil makulit na siya guys, wag ka ganyan. Buti nga po ngayon guys na medyo nabawas-bawasan na yung kanyang pagiging lasinggo dahil nga nabawasan na rin yung kanyang mga kainuman. Dahil nga po yung iba mayroon ng mga sakit kaya nag-less na, kagaya nito guys ng pinsan ko na to. Ayan, mayroon na rin siya sakit kaya nag-less na rin siya sa pag-iinom, nag-iingat-ingat na rin siya sa kanyang pangangatawan. Kasi ito guys dati, ito yung kapatid ko na to, mas bata pa yan guys kaysa sa akin. Pero kung titignan mo pagka ang tao talaga mabisyo, lasinggero, mukhang tumatanda, mabilis tumanda pagka ganyan inom ng inom at hindi naalagaan ng katawan dahil nga minsan umiinom na walang kain or pagka talagang gustong-gusto pang uminom kahit na lasing na sige-sige pa rin kahit na ilang araw pa yan guys, ituloy-tuloy yung inom. Kaya madalas pagka nasubrahan ng inom, nagkakasakit dahil nga hindi nakakakain ng tama minsan. At yun guys, nanguha po pala ako ng gabi para ilalaing po namin. Dahil nga sobrang hahaba at hindi magkasya doon sa ating service, buti na lang inandito ito si Manong Ding. Siya po yung pinsan ko na taga Rojas, pero pansamantala dito po siya nakatira sa amin, doon sa kubo ko na pinagawa guys, doon sa area namin. So, dyan siya nakatira dahil nga po ang kanyang work dito sa puerto. Kaya kasi nga paiba-iba yung
ano nila guys, yung trabaho nila or yung lugar kung saan sila nagtatrabaho dahil sa construction po kasi yan siya nagwo-work. Kaya siguro Sunday ngayon, kaya wala siyang pasok. At yan, tinulungan na po ako. Dinala niya na doon sa ating service banda para hindi na ako magbubuhat. Salamat naman at hindi na ako mapapagod. Pero guys, kung nagtatanong kayo, yung narinig niyo po kanina, manong means kuya po yun. Yun po kasi yung dialect dito sa amin. Kuyuno po ang tawag doon. So, ayan guys, nandito na nga po pala ako sa bahay at pagdating ko nga po, ayan, naglilinis na yung ating boss dito sa kanal dahil nakita niya, kakauwi niya lang po kasi galing ng work niya, ng destino niya. Kaya pagkakita niya guys, yan, tambak na naman yung mga basura dito sa kanal. Kinanala niya na guys ang buong paligid dahil nga ayaw niya ng ganyan napaka-striktong tao. At kung inyong mapapansin guys yan, nag-grass cut na rin po siya kahapon po yan, nag-grass cut siya kahapon gawa ng sobrang tataas na ng mga damo dito sa paligid. At syempre ang iniisip niyo po kasi yung lamok. So ayaw niya na magkaroon ng mga sakit-sakit yung mga tao dito sa bahay. Lalo pa yung kanyang bulinggit na si Yayam. So ayan, nilinis niya na guys. At pinangtatanggal niya yung mga basura na nakakalat dyan. Talagang hindi mo rin talaga masasabi yung mga tao. No, kahit na maglagay ka pa dyan ng CCTV, ng kung ano-ano. Basta pagka gusto nila na magtapon ng basura or makagawa sila ng hindi maganda sa kapwa. Alam niyo po kasi may nahugot kasi kami dito guys, nakawayan dito sa ilalim ng ito ng harap ng gate na yan. Sobrang haba. So siguro yung nailagay ng gabi or wala kami, kaya hindi rin namin napansin. Kaya ayun, medyo nagbara. Gusto siguro ipagbarahin din sa ilalim guys. Pero buti na nga lang po nakita kaagad at ayun, natanggal na rin po namin. Talagang ganoon, dapat po talaga regular tayo naglilinis dito sa palibot ng ating bahay at para ma-maintain din natin yung kalinisan lalo pa ngayon guys. Ako po, malapit na naman ang tag-ulan, so buti na nga lang po dito tayo sa medyo mataas na area at hindi tayo tambakan ng basura. Alam nyo guys, pagka ganito talagang kawawa yung mga nasa mababang parte ng area kasi nga madalas yun ang mga binabaha, yun yung mga naiipunan ng mga basura. Syempre guys, pagka umulan, di ba yan, umiilig dyan yung tubig. So, yung basura nasasama sa tubig at natatambak doon sa pinakamababang area. Kaya, ayan o, lalo pa dyan guys. May mga tao rin talaga na hindi sila mahilig maglinis. Hindi nila, hindi nila nakasanayan na maglinis guys. Kaya, kung ano lang yung kalat nila, kung saan lang nila maitapon, dyan lang, wala silang pakialam kung ano, nililinis nyo ba yan o ano, basta gusto lang namin magtapon dyan. Lalo pa ito guys, idaanan ito. Yan. Kaya kitang-kita talaga pagka yung mga dumi na nakakalat sa every morning, lalo pa pagka umaga, 'di ba? Ayan, makikita mo lalo pa lagi ka nga naglilinis. Kaya kitang-kita mo yung dumi sa araw-araw. Ewan ba, nasanay po siguro kami dati na nung buhay pa yung lola namin, talagang every morning naglilinis kami ng palibot ng bahay. Kailangan bago ka mag-almusal, maglilinis muna, hindi pwede yung patamad-tamad sa umaga guys. Kaya yun, nadala namin hanggang ngayon, hanggang paglaki namin, hanggang mag-asawa kami, talagang kailangan mabanat ka ng buto. Hindi pwede yung tambay-tambay lang sa morning. Kailangan kikilos ka para pagdating ng tanghali, pwede ka na mag-relax. Pwede ka na magtambay. Kasi nga guys, pagka kami lang dito, hindi naman namin magawang mag-grass cut dyan. Hindi namin magawang maglinis-linis dyan sa mga kanal. Dahil nga po, nakafocus lang kami dito sa Bulinggit. Dahil dadalo lang nga kami dito ni nanay para maglinis pa dyan sa labas. Siyempre, tamang dilig-dilig lang kami. Walis-walis dito sa loob ng bakuran. Dahil nga po, araw-araw din po akong pumapasok. Kaya timing-timing lang, si nanay din po, ganun. Nakakapagtrabaho lang siya kapag natutulog si Yayam or talagang nakafocus doon sa kanyang pinapanood kadalasan. Pagka maaga si nanay gumigising yan, saka siya nakakakilos. Pero pagka once na gumising na si Yayam, talagang nakafocus na rin doon siya guys. Pero buti na nga lang pag morning medyo maaga nga pong gumigising si nanay para nakakapagluto siya ng kanilang pagkain sa buong maghapon. Kaya ayun, buti na nga lang guys, maaga siyang gumigising. Ito na nga po pala, ganito na karami ang hinimay ni Lula at ni Borjok ng apo ni nanay. Yan guys, marami, diba? Kung titignan ninyo, napakarami. Pero halos kukunti lang yan guys pagka nailagay natin doon sa kaldero mamaya pagka naluto na. Kaya ayan, hinugasan na nga po ni Lula ang ating lulutuin. Buti na nga lang inandyan sila. After nga po ng ilang buwan, saka na lang ulit ito nakapasyal dito si Lula sa bahay dahil sabi niya nga po nagkasakit siya. At ayaw niya nga rin daw po na mahawa sa sakit yung mga tao dito. At yan, habang bising-bising nga po ang lahat, si Yayam bising-busy rin kakakain ng kanyang corneto guys. Yan po ay pasalubong sa kanya ng kanyang daddy kahapon. So, ayan, nilanta kanya na. At ito si Borjok nga rin pala ang inutusan na naming bumili. Abay, marunong na rin. Hindi po kasi yan siya taga rito guys. So, sabi niya, siya yung nagpresenta na siya na nga lang daw po yung bibili ng gata at marunong naman din daw siya. At talagang gusto niyang i-explore dito sa lugar namin guys.
Buti naman at nakabalik na rin siya. At habang si nanay po busy rin dito, siya na nga po ang nagbantay at nagpadingas dito guys. Sa labas dito na kami nagluto dahil medyo matagal-tagal ito yung pagluluto nito guys. Siguro abuti ng 2 oras ito kasi nga ipatutuyuan pa namin. Sakto lang naman din po ito para sa aming pananghalian. Kasi nga po maaga pa akong umalis kanina at bago nga po ako umalis, ikatatapos lang din daw nila mag-almusal. Kaya, ayan, maaga pa tayong nagluto at maaga nating sisimulan to guys dahil medyo matagal-tagal nga ito. At habang nandito nga po kami, itong si nanay talaga naman. Grabe sa kakakwento guys, grabe sa kadaldalan at sinasabayan pa niyang kanyang kwento sabay tawa guys ng napakalakas. Kaya nakakadamay din. Nakakatuwa talaga siya guys minsan pagka seryoso ka at marinig mo yung mga kwento niya, talagang matatawa ka na lang. Sobrang init na nga po talaga guys ng panahon ngayon. Gustuhin ko mang lumabas, utos na lang naman po namin ulit ito yung aming mga bibilihin. Kasi nga po, dapat po kasi dito sa laing guys, meron siyang bunga or yung parang yung pinaka laman niya sa ilalim. So, dahil nga ako ang nanguha kanina guys, hindi ko po alam na, nakalimutan ko po na kumuha ng ganun. So, sabi ko kay nanay, bumili na lang, magpabili na lang sa labasan, doon sa may talipapa. Total naman medyo maaga pa naman, magpayong lang. At ayan guys, medyo matagal-tagal pa nga rin yan lulutuin dahil nga patutuyuan pa. Pagka yung laman kasi guys, at in-slice mo, mabilis lang yun siyang lutuin dahil nga po, maliliit lang yung slice niya at malambot lang. Kasi nga guys, yung pinaka nagpapasarap po talaga sa laing is yun, yung laman at yung dahon. So, kailangan po meron nun. Kaya, pero guys, nilalagay yon late na. Inuuna po yung mga tangkay niya, palalambutin. Pagka lumambot na, saka natin ilalagay yung pinakalaman niya at yung kanyang dahon para mas masarap at malinamnam talaga yung kain natin guys. Yun. Mabakal ko kalamay. Oh, hindi ba sa akin sindi? Pumaasip ko ano yung kalamay. Wala. Asukal. Dali na, mabili na ako. Wait lang, Nay. Sige, kay mabra mo na ako. Kaya Kay gauyog-uyog akong titi. At yan ang apo guys, kauwi lang nila nanay. Talagang buntot talaga ito sa kanya yung apo niya kahit saan siya pumunta laging nakabuntot. Sobrang init nga daw po talaga ng panahon. Kaya ayan, nagpayo nga sila guys. Pagdating nila ipagod na pagod at talaga namang akala mo matutuyuan na. Sa sobrang taas ba naman ng araw sino ba naman ang hindi matutuyuan guys? Kahit nga po ako takot na akong lumabas pagka ganitong oras na. At yan guys, tingnan nyo nga punong-puno yung ating kaldero. Pero nagkasya na yung ating mga hinimay kanina. Yan na yan siya guys, lahat. Nandyan na. Napuno rin at unti-unting, hindi na po namin nilagyan niya ng tubig. Tamang gata na lang yan guys. At yung last ko pong nilagay dyan is yung kakang gata niya. Para saktong-sakto lang yan. Masarap. Kailangan pa nga po natin yung bawasan ng sabaw. Dahil medyo naparami yata yung gata. Pero sa totoo lang, pwede na rin po yan ulamin. Kaya lang, yung gusto ko kasi guys, yung tuyo. Sabi ko nga kay nanay, baka gusto na nilang mag-lunch, pwede na po silang kumuha niyan. Hindi ko na nga po nilagyan ng daing dahil bawal po sa akin. Pwede naman din po yan lagyan ng karne or ng isda na inihaw. Yan. Speaking of isda guys, tingnan nyo sila, di ba sa sobrang taas ng araw, nagbibilad po sila ng isda para po yan sa tinapa. Yan, ganyan po pala gumawa ng tinapa. Dito lang po yan sa harap ng bahay namin guys. Yun, mabilis lang siya pagka mataas yung araw. Ganun lang po pala talaga yun guys. Kaya lang, minsan yung ayaw lang namin, yung usok niya. Yung usok niya po kasi talagang tuloy-tuloy at pumapasok dito sa loob ng bahay namin. Kaya bawal po kasi yun sa bata. Lalo na pagka may asma yung bata, talagang bawal na bawal yun. Ewan ba bakit pinayagan na ganoon dito gumawa ng tapahan dito sa malapit sa residential at marami naman din po kasing naapektuhan ng mga bata. Dati nga po kasi ina-complain na namin yon pero wala po tayong magagawa dahil nga po sa makulit at walang araw po silang paglilipatan kaya pinabayaan na lang namin. At yan na nga po pala guys, yan ang resulta ng ating masarap na ulam. O diba kung konti na lang kanina ipunong-puno pa. So guys, super yummy na nito. Pwede na itong iulam. Lalo na pagka gising sa morning, sa umaga guys. Abay, masarap yan ialmusal. At habang tumatagal nga ito guys, mas lalong sumasarap kasi nagmamantika siya. So yummy. Parang mapaparami na naman yung kain nito. Hanggang sa muli. Bye bye po!